Hello guys! Lahat ba naka-order na ng Starlink refurbished or Starlink Gen 3? Congrats sa'yo at naka-discount ka. If hindi ka pa naka-order, tamang-tama, may stock pa ngayon. Check out na po habang may stock pa. Yung link po nasa description. 16,500 pesos ang Gen 2 refurbished. Then ang Gen 3 naman ay 27,500 pesos as of recording. If napanood mo ito at wala ng stock, don't worry, mag-sale po ulit yan. Abang-abang lang po ulit. Possible mag-sale yan sa payday sale, 15 at katapusan. Always check lang yung link ko po sa description if di ka na makapaghintay. Ang suggested ko sa'yo, mag-direct order ka na lang sa Starlink website. Dun sure ka din na may 1-year warranty at legit. Base kasi sa experience ko, madali mag-claim ng warranty in case may issue or defect. Pwede sila magpadala ng free cable or free router as replacement if di pa din gumana. Magpapadala sila ng free brand new replacement. Need mo lang i-return yung defective. Tapos, may bonus ka pang free 1 month internet credits. Yun ang big benefits pag nag-order ka sa website. Alam yan ng mga solid clients ko. Mas mabilis din ang reply ng support pag order directly sa website compare sa activated lang. If unsure or hesitant ka mag-order sa website, don't worry, I can help you. Naga-process din po ako ng Starlink order. Message mo lang ako sa aking personal FB Messenger. Itong may blue badge, kaya sure kayo na legit. Na-add ko na din yung link sa description. Back to topic na po tayo. Tamang-tama may subscriber at follower tayo na nag-chat sa akin. Isang Gen 3 at isang Gen 2. Refurbished ang i-activate natin. For sure, gusto muna agad malaman paano maiiwasan ang congestion charge. Alin ba ang mas okay, direct activation ng residential with congestion charge o mag-business plan? Or mag-roam muna then switch to residential service plan. Alamin natin if saan tayo makakatipid. Tara, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat! Unahin natin si first client. Ang nabili niya na Starlink is Gen 3. Gusto niya i-activate as residential which is 2,700 ang monthly. As usual process ko, need ko ng kit number ng Starlink ni client. Pinapag-send ko ng picture, syempre nakita ang kit number sa box. Parang ganito. Ginagawa ko ito para iwas typo ng kit number. Mahirap mamali ng kit number na ma-activate. Dagdag gastos yun. Next requirement ko, need ng details na gagamitin ko sa Starlink account niya like name, email, mobile number at address na paglalagyan ng Starlink. Then syempre yung payment. Yun din po kasi ang gagamitin ko sa pag-activate. Nag-a-accept naman ako ng GCash, Maya or bank transfer. Once ready na ang lahat, proceed na ako sa activation. Punta na tayo ng activation page. Ilalagay ko lang dito ang kit number ng Starlink ni client. Pag ang kit number naga-start sa kit 40, Gen 3 yun. Dahil first Starlink ito ni client, new account tayo. Then lalabas itong page na ito para pumili tayo ng service plan. Pero naka-disabled pa ito. Need natin ilagay ang service address ni client. Ito yung paglalagyan ng Starlink. So punta na tayo sa Google Map. Taga-Antique pa lang tong client natin. Dito sa area na ito, ilalagay ang Starlink. Kunin lang natin yung coordinates. Need mo lang i-right click ang mouse. Then search dito para makuha natin ang plus code address. It siya. Click lang natin yung copy icon. Then balik na tayo sa activation page. Then i-paste lang natin ang plus code address. Then i-click lang natin itong suggested address. Then hit search button. Ayun, na-unlock na natin yung mga service plan. Ito yung mga options. Dahil request ni client is residential. Click lang natin itong residential service plan. Then check out. Ito na ang checkout page. Siguro nagtataka kayo bakit naging 8,300 ang total amount. Click lang natin to para makita ang order summary. Dito makikita nyo na may one-time payment na congestion charge. 5,600 pesos yung price niya, which is sobrang laki naman. Katumbas na siya ng 2 months payment. Ano ba itong congestion charge? Additional fee ito para sa mga mag-subscribe sa residential service plan. Direct order man yan sa Starlink website or tulad nito na mag-activate tayo as residential.
To know more about Starlink congestion charge, check nyo itong previous content ko. Ito po yung thumbnail. Na-add ko na din yung link sa description. Dito na explain ko ng mas detailed. Dahil napanood na ni client yung video ko about Starlink congestion charge. Aware siya if para saan yun. Kaya go tayo sa pag-activate as residential. Para sure na din siya na may residential slot. Baka pa maubusan pa. One-time payment lang naman. Next bill naman nito, 2,700 na lang ang monthly niya. Tara, check out na natin. Dito sa account address, syempre details ito ni client. Ang purpose nito, in case may defect ang item, yan ang magiging shipping address for replacement. Once okay na, click update account address lang. Next naman, itong contact information. Syempre, details pa din ni client. Ang purpose nito for account creation. Sa email, mag-send ng set password at passcode or OTP para makalogin. Pwede din mag-send ng passcode or OTP via SMS sa mobile number na nakaset. Then dito sa payment, syempre card details ko ang ginagamit ko. Para sure success, Maya virtual card ang suggested ko. If wala ka pang Maya, download na. Madali lang magkaroon ng Maya virtual card. Ito yung steps. Tried and tested ko na kasi yun. If yun din plan nyo gamitin, install nyo lang. Available naman siya sa Play Store at App Store. Then, gamitin nyo na lang din itong referral code ko para may extra rewards din kayo. Then, once may account na kayo, activate nyo lang yung Maya virtual card nyo. Dito siya makikita. Tap nyo lang yung card app icon. Gaya dito sa akin, may physical at virtual ako. Ang virtual card is itong color purple. Para makita nyo yung card details like card number, expiration date at security code or CVV. Click nyo lang to. Syempre mag-cash in na din kayo. Pwede kayo mag-bank transfer to Maya. Pwede din GCash to Maya. Dahil nalagay ko na yung card details ko. Skip lang natin yung PCN or leave blank lang. Di naman po siya required. I-make sure mo pala na nag-cash in ka na or may enough balance ka na. More than 8,300 pesos yung suggested ko. Next step natin, click place order button na. Dito, i-required tayo maglagay ng OTP as security sa Maya virtual card natin. If anong mobile number yung nakaregister sa Maya, dun po yun mag-send ng OTP. Lagay lang natin yung OTP na na-send sa akin ganito siya. Then, click submit button lang. Then mag-redirect siya dito sa order confirmed page. Basta may confirmation code. High chance success yung activation. Ang 100% success, dapat may email from Starlink tayong ma-receive. Tara check natin. Ayun, meron na. Ang pinaka-important dito, yung may email subject na set your Starlink password. I-open lang natin. Ito ang laman ng email. Ibig sabihin nito, may Starlink account na si client. Need na lang mag-set ng password. Click lang natin yung set my password button. Dito tayo i-redirect na page. Ilagay ko muna itong temporary password para kay client. Then submit lang. Pagka-submit, auto-login na ito. Ayun! Success ang activation natin kay client. Under sa details niya, ang Starlink account kaya safe na safe. Siya ang may full control sa account niya. Next, step nito. Syempre, i-guide ko na si client paano magbayad ng monthly billing. Gawan ko na lang ng separate video para dun. So, first client activation, done. Bago ang lahat, salamat pala sa'yo. O ikaw na nanonood ng video ko. Then, shout out pala sa mga clients ko. Di ko na po kayo maisa-isa from Starlink orders, Starlink activation, monthly bill processing, at Microtic Hex with filtering orders. Salamat po sa tiwala nyo. If gusto mong mag-join, click nyo lang po ito. Salamat po. Napapansin ko, madami na tayong silent viewers sa ating mga content na di pa nakasubscribe. Baka naman po, click nyo na po ang subscribe button. Free lang po yon. Maraming salamat po. Proceed na po tayo kay second client. Ang Starlink niya is Gen 2 refurbished. Ang gusto naman ni client, ma-avoid ang pagbayad ng Starlink congestion charge, which is additional 5,600 pesos. Bale, may two options kasi para avoid yun. First option, i-activate as roam or mobile regional muna ang Starlink.
Then switch to residential plan. Magbabayad muna siya ng 4,100 pesos, which is mas makakatipid siya compare dun sa direct activate as residential. Ang cost ng direct activate as residential is 8,300 pesos. Nakasave siya ng 4,200 pesos. Then next billing, 2,700 na lang. Second option, i-activate as business plan, fixed site priority 50 GB. Ang cost naman is 1,920 pesos per month. Nakadata cap nga lang sa 50 GB. Ang nasave niya compare sa direct activate as residential is more than 6K plus, which is mas malaki ang matitipid sana. Maganda, kaso hindi unlimited internet. Kaya di ko rin suggested kay client. Ang isa pang disadvantage, di ka pwede mag-switch to residential pag naka-business plan ka na. Unless mag-cancel service ka, then transfer ownership. Tapos, activate mo na lang ulit. Problem lang dun, ma-void na ang warranty. Kaya mas suggested ko kay client ang i-activate muna as roam then switch to residential. Siguro ang next question mo, paano ba gawin yon? Tara i-demo ko dito kay second client. As usual process ko, need ko ng kit number ng Starlink ni client. Pinapag-send ko ng picture, syempre nakita ang kit number sa box. Parang ganito. Ginagawa ko ito para iwas typo ng kit number. Mahirap mamali ng kit number na ma-activate. Dagdag gastos yun. Next requirement ko, need ng details na gagamitin ko sa Starlink account niya like name, email, mobile number, at address na paglalagyan ng Starlink. Then syempre yung payment. Yun din po kasi ang gagamitin ko sa pag-activate. Nag-a-accept naman ako ng GCash, Maya, or bank transfer. Once ready na ang lahat, proceed na ako sa activation. Punta na tayo ng activation page. Ilalagay ko lang dito ang kit number ng Starlink ni client. Pag ang kit number nag-start sa kit 30, Gen 2 yun. Dahil first Starlink ito ni client, new account tayo. Then lalabas itong page na ito para pumili tayo ng service plan. Pero naka-disabled pa ito, need natin ilagay ang service address ni client. Ito yung paglalagyan ng Starlink. So punta na tayo sa Google Map. Taga Zamboanga, Mindanao pa lang itong client natin. Dito sa area na ito ilalagay ang Starlink. Kunin lang natin yung coordinates. Need mo lang i-right click ang mouse. Then search dito para makuha natin ang plus code address. It siya. Click lang natin yung copy icon. Then balik na tayo sa activation page. Then, i-paste lang natin ang plus code address. Then, i-click lang natin itong suggested address. Then, hit search button. Ayun, na-unlock na natin yung mga service plan. Ito pala, yung sa business plan, in case mas gusto mo yon. Pero, dahil roam ang suggested ko kay client, ito ang i-click natin. Tara, check out na natin. Dito sa account address, syempre details ito ni client. Ang purpose nito, in case may defect ang item, yan ang magiging shipping address for replacement. Once okay na, click update account address lang. Next naman, itong contact information. Syempre, details pa din ni client. Ang purpose nito, for account creation. Sa email, mag-send ng set password at passcode or OTP para makalogin. Pwede din mag-send ng passcode or OTP via SMS sa mobile number na nakaset. Then dito sa payment, syempre card details ko ang ginagamit ko para sure success. Maya virtual card ang suggested ko. If wala ka pang Maya, download na. Madali lang magkaroon ng Maya virtual card. Ito yung steps. Tried and tested ko na kasi yun. If yun din plan nyo gamitin, install nyo lang. Available naman siya sa Play Store at App Store. Then, gamitin nyo na lang din itong referral code ko para may extra rewards din kayo. Then once may account na kayo, activate nyo lang yung Maya virtual card nyo. Dito siya makikita. Tap nyo lang yung card app icon. Gaya dito sa akin, may physical at virtual ako. Ang virtual card is itong color purple. Para makita nyo yung card details like card number, expiration date at security code or CVV. Click nyo lang to. Syempre mag-cash in na din kayo. Pwede kayo mag-bank transfer to Maya. Pwede din GCash to Maya. Dahil nalagay ko na yung card details ko. Skip lang natin yung PCN or leave blank lang.
Di naman po siya required. I-make sure mo pala na nag-cash in ka na or may enough balance ka na. More than 8,300 pesos yung suggested ko. Next step natin, click place order button na. Dito i-required tayo maglagay ng OTP as security sa Maya virtual card natin. If anong mobile number yung naka-register sa Maya, dun po yun mag-send ng OTP. Lagay lang natin yung OTP na nasend sa akin, ganito siya. Then, click submit button lang. Then mag-redirect siya dito sa order confirm page. Basta may confirmation code. High chance success yung activation. Ang 100% success, dapat may email from Starlink tayong ma-receive. Tara check natin. Ayun, meron na. Ang pinaka-important dito, yung may email subject na, set your Starlink password. I-open lang natin. Ito ang laman ng email. Ibig sabihin nito may Starlink account na si client. Need na lang mag-set ng password. Click lang natin yung set my password button. Dito tayo i-redirect na page. Ilagay ko muna itong temporary password para kay client. Then submit lang. Pagka-submit, auto-login na ito. Ayun, success ang activation natin kay client. Under sa details niya ang Starlink account, kaya safe na safe. Siya ang may full control sa account niya. Punta na tayo sa subscriptions page. Click lang natin ito. Then, makikita na natin yung details ng Starlink ni client. Ito, naka-roam unlimited service plan na siya. I-switch na natin sa residential plan. Click nyo lang tong manage button. Then, click change plan. Dito lalabas yung mga available na service plan. Swerte ni client, available ang residential plan. Kasi subject for availability lang ito. Para may idea kayo paano malaman if available sa area nyo ang residential plan or may slot pa. Pumunta lang kayo sa Starlink map. Ito po yung link. Added na din sa description. Gaya dito sa NCR area, Pampanga at Calabarzon. Dark blue na siya, meaning sold out na ang residential service plan or wala ng slot. Dahil available kay client ang residential plan, i-switch na natin, baka maubusan pa ng slot. Click nyo lang ito, then continue. Need natin ilagay yung plus code address ni client if saan ilalagay ang Starlink. Balik lang tayo sa Google Map, then copy then balik dito sa Starlink account para i-paste ang plus code address. Click lang yung suggested address below. Then, click check availability. Mag-prompt ito. Click lang yun, confirm address. Mag-ask ito ng verification code. Check lang natin yung email. Ito, merong email ng verification code. Copy at paste lang natin. Then, click verify button. Ayun, binalik na tayo sa pag-change ng service plan. Click continue lang. Lalabas itong confirmation message. Free lang naman po ang pag-change ng service plan from roam to residential. Click confirm lang po, then lalabas itong message na service is scheduled to change starting on... Ayun po, success na yung pag-switch natin to residential plan. Next, step nito, syempre, i-guide ko na si client paano magbayad ng monthly billing. Gawan ko na lang ng separate video para doon. So ayun, second client activation, done. May last option pa pala paano makaiwas sa congestion charge. Need lang maghintay na mawala. Ang problem, hindi natin alam kung kailan. Baka abutin pa ng taon yun. Need kasi madagdagan pa ang mga Starlink satellites sa outer space. Sabi din kasi ni Starlink, temporary lang yun. Mawawala din yun pag di na congested ang network ng Starlink. Dumami kasi ang Starlink subscribers, pero di pa ulit nadadagdagan yung mga deploy na satellites sa outer space. If willing to wait ka naman, pwede po yan, lalo na if nabili mo sa Data Lake via Lazada. Problem lang, baka umabot ng taon, wala na pong warranty yan. If unsure or hesitant ka mag-activate ng Starlink, message mo lang ako sa aking personal FB Messenger. Itong may blue badge, kaya sure kayo na legit. Na-add ko na din yung link sa description. If need nyo din po ng Starlink, nag-process din po ako ng order. Gayon din ang monthly billing. Then if need nyo ng Mikrotik Hex with filtering, always po meron ako. Message lang yung link po ng FB Messenger ko nasa description. Comment down below if may question po kayo.
Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Don't forget to like, comment, and share. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.